Dinispatcha na parang hindi nila ako napakinabangan. Hahabulin ka ng karma. Rendon Labador, ito na lang sasabihin ko sa'yo. Wala akong pakialam kahit na-delete yung Facebook page mo. Wala akong pakialam kahit ma-delete lahat ng social media accounts mo. Lalabanan mo ba ako ng MMA pag inoferan kita? Ha? Tandaan mo, hindi ako katulad mo. Bibigyan pa rin kitang pansin. Kasi nung nasa itaas ka, hindi mo ako pinapansin. Kapal na mukha mo. Ako nagbigay sa'yo ng hype. Rito, ngayon, Rendon, tutulungan pa rin kita habang nasa baba ka. Kakasaka ba? Yo, what's up sa inyo mga kabiyero? Kamusta po kayo lahat? At ito, pinapanood ko yung content ni Utol Kiko Matos patungkol nga dito sa nilabas niyang video dito nga sa kanyang channel na Kiko Matos dito sa YouTube channel niya at syempre sa kanyang Facebook. Syempre sa mga hindi pa nakapollow, i-follow natin yan mga kabiyero, no? Nakita niyo naman yung intro natin na talagang hinahamon niya nga itong si Rendon Labador matapos mawala yung channel niya na gawa nga nung sumisikat pa itong si Rendon Labador. Siya nga daw naiwan sa ere mga kabihero, no? So ngayon, ito naman si Utol Kiko Matos ang kumbaga nasa taas ngayon mga kabihero, no? Talagang nagsusumikap itong taon to. Isa ako sa naging saksi na yung kumbaga yung mga ginagawa sa social media at sa labas ng camera, yung hindi man kaharap ng camera, nakakausap ko itong taon to. Kaya natutuwa ako na nandito na naman siya ngayon sa taas. Talagang sa pagkakadapa niya, ito kasi sinasabi ko sa inyo, pagdating sa social media, hindi lahat ng oras sikat ka rito mga kabiyero. Pero ito, isa si Utol Kiko Matos na nadapa, pero bumangon din mga kabiyero. At ito, mayroon siyang revelasyon dito nga kay Rendon Labador at syempre dito nga kay Boss MG kung bakit siya nawala sa Battle of the YouTuber. At ito, ang pakikinggan natin. Siyempre, wag na natin patagalin. Let's G! Ako rin yung tipo ng tao na hindi ako madamot. Mapagbigay ako. So, hindi ako madamot sa hype. I mean, ang dami kong naging tropa dito sa social media na nabahagyan ko ng hype. From Kiefer to Eruption to Rendon to Sugar the Mammoth nung kinalaban niya si Boss Bullet. Hindi ako madamot na tao, pero do not take what is mine, what is rightfully mine, di ba? If you want some hype, I'll give you some hype, pero huwag mong takbuhin, huwag mong nakawin sa akin. Kaya masama ang loob ko. Masama ang loob ko kay Rendon at kay Makagago kasi nung panahon na yun, kinuha nila yung hype ko. Kinuha nila what was mine. So yun nga no, sa sinasabi dito ni Utol Kiko Matos, no, about kay Mammoth, kay Boss Bullet, sa lahat ng mga nabigyan niya ng hype, kasama na rin kami nila Utol Kiko Matos at sa mga nag-content, no. Isa kami sa mga parang naging garapata dito ni Utol Kiko Matos. Aminado ko, pati sa Battle of the YouTuber, pati sa MMA, lahat ng pinapasok namin dito sa pagre-react, garapata lang talaga kami mga kabihero, no. So, dito sa sinasabi ni Utol Kiko Matos, sasabihin ko sa inyo guys, no, itong taon to, napakabuti. Kahit na mapapasama siya dito nga sa pagko-content na ginagawa niya, sobrang risk na ginagawa niya, parang Haring Bangis ang dating noon, no. Maihalin tulad ko lang kay Haring Bangis, kahit na maging hate siya ng mga tao, gumanda lang yung hype ibibigay niya. Kasi guys, no, alam naman natin na si Utol Kiko Matos talagang artista tong taon to. So para sa akin, hindi maluluma tong taon to kasi pagdating sa angas, sa pagkatao niya, no, nandyan pa rin kahit na minsan na lang siya sa industriya ng pag-artista mga kabihero, no. Pero hindi nalalaos. Aminado ako doon. Isa ako sa fanatic na nanonood dito kay Utol Kiko Matos. Pati sa pagka yung halimbawa hindi harap ng camera, napa-message ka dyan, napatawag ka dyan,
Sinasagot niyan mga kabihero, no? Yan yung pagkatao ni Utol Kiko Matos. Napakabuting tao na to, personally mga kabihero, no? Kahit di pa kami nagkikita, nung nag-uwi ako ng Pilipinas, hindi ko man siya nakita, pero para sa akin, napaka-solid to ni Utol Kiko Matos pag nakasama mo sa jamming. Well, ituloy pa natin kung ano pa isasabihin niya rito. Samantalang I was just sharing it. Months after nung basketball na laban namin ni Makagago. Tapos, malaman ko, hindi pala ako kasama sa season 2 ng Battle of the YouTubers. So, ang ginawa ko, nakikulab ako sa mga nakakilala kong bagong vloggers, content creators tulad nila Eruption at nila Wamos, ganyan. Nag-move on ako. Iniwan nila ako sa ere. Pinakanabangan nila ako. Tapos pinabayaan na lang. At dinispatcha na parang hindi nila ako napakinabangan. Hahabulin ka ng karma. Rendon Labador, ito na lang sasabihin ko sa'yo. Wala akong pakialam kahit na-delete yung Facebook page mo. Wala akong pakialam kahit ma-delete lahat ng social media accounts mo. Lalabanan mo ba ako ng MMA pag in-offer mo? Ha? Tandaan mo, hindi ako katulad mo. Bibigyan pa rin kitang pansin. Kasi nung nasa itaas ka, hindi mo ako pinapansin. Kapal lang mukha mo. Ako nagbigay sa'yo ng hype. Rito, ngayon, Rendon, tutulungan pa rin kita habang nasa baba ka. Kakasaka ba? Saklam nun mga kabihero, no? Pero sa totoo lang, no? Ito yung magiging susi ni Rendon Labador, no? Kung halimbawang nakita niyo naman nasa taas ngayon si Utol Kiko Matos, no? Yung nasa baba, pinapansin ngayon ni Utol Kiko Matos para muling makabangon. Kasi yung pinanggalingan ni Utol Kiko Matos nung bumaba siya, hindi siya pinapansin itong si Rendon Labador mga kabihero. After nung naging laban nila, yung nasampal siya dito sa Battle of the YouTuber, no? Kumbaga naiwan nga daw siya. Kumbaga hindi na siya, kumbaga wala ka na eh. Kumbaga tapos ka na. Tapos na yung kontrata mo. Ganun naman talaga guys, no? Yung sa kontrata, pag may kontrata ka, tapos na yung expired ka na, kumbaga. Well, tapos na kung di ni-renew yun. Nga lang, ang problema, yung setup noon mga kabihero kasama si Utol Kiko Matos doon, yun yung hinanaing ni Utol Kiko Matos dito nga kay Boss MG at sa Battle of the YouTuber, no. Well, hindi naman natin sa sinisiraan ang Battle of the YouTuber. Patuloy pa rin tayo na sumusuporta sa Battle of the YouTuber hanggang ngayon. At ito syempre hinahamon nitong si Utol Kiko Matos, itong si Rendon Labador dito sa MMA. Ang tanong, kakasahan kaya nitong si Rendon Labador para muli siya ulit bumangon dito sa social media mga kabihero? Ang tanong, kakasahan kaya nitong si Rendon Labador? Alam nyo, sa totoo lang, dapat nagiging proud kasi ako kay Utol Kiko Matos gawa ng yung taong nalubog bilang nasa taas siya para makahakot siya ulit ng follower. Labanan niya si Kiko Matos. Magandang hamon to para kay Rendon Labador, no? At marami rin nakaabang dito na mga tao na gustong panoorin to. Dito lalo sa MMA to mga kabihero, no? Kung gusto niya ng bare knuckle fight, maganda, di ba? Walang biruan doon mga kabihero. Walang script na sinasabi doon sa MMA. Alam niyo naman yan. At anong masasabi nyo mga kabiyero dito sa hamon ni Kiko Matos dito nga kay Rendon Labador? Well, yan ang pag-usapan natin dyan sa comment section. At ang natutunan ko rito, huwag tayo mamaliit ng mga tao, lalo kung nasa taas ka, dahil may panahon na babagsak ka rin. Dahil yung mga taong nasa baba na yon, sila yung taong mag-aangat sa'yo, pabalik sa taas. Well, hanggang dito na lang mga ka-OFW Bero. OFW Bero, peace out! Salute!